Sir, may tatanong lang ako. Ano, sir? Magpapaano kasi ako ng professional. Non-proof lang yung hawak nyo. Oo. Kung ano yung mga kailangan. Oo, yung mga Ang requirements. TIN number na lang, sir. Hindi na kailangan ng police clearance at NBI. TIN number, medical, tapos yung xerox lang ng ID. Eh, teka lang sir, sulat ko lang. Baka. Kung magbaparking kasi ako dun, may bayad eh. 50. Bali, taga-LTO kayo sir? Hindi, sir. Nagpipicture lang kami, sir. Picture. Ah, picture. Thank you. Good morning guys. Time check natin 9:35. Diyan tayo galing. So pumunta ako dyan kasi nagbayad ako ng motor ng ate ko, yung kanyang Airblade 150. Binayaran ko kasi ang patakaran nila, pag kumuha ka dun sa dealer na Honda Mar, ang first payment nila para magawan ka ng account sa mismong bangko. Diyan niya sa City Savings Bank. So mag-due date kasi siya ng December 6. So ang December 6 ay papatak ng linggo. So kaya ngayon na tayo nagbayad. Buti nga umabot pa tayo. Pero anyway guys, ang punto ng vlog natin ngayong umaga ay pupunta tayo sa LTO San Juan para mag-inquire ng requirement. Yung lisensya ko kasi naka non-professional, so kailangan ko siya i-transfer sa professional. Gawa ng may plano tayong may plano tayong maging delivery man. Hindi, just in case lang na magka-leche-leche yung mga trabaho natin gawa ng pandemic. Meron tayong sandata. Kasi hindi natin alam yung mangyayari sa panahon ngayon. Ang hirap umasa sa isang income lang. So ang gagawin natin, so pupunta tayo ng LTO San Juan ngayon para mag-inquire kung paano makakapagpa-transfer ng non-professional driver's license to professional driver's license. Kasi isa sa mga requirements ngayon, lalo na sa mga delivery, Angkas, Lalamove, Shopee, Move It, ano pa ba? Joyride. So yung mga ride-hailing app, isa sa requirements ng mga ride-hailing app ay yung professional driver's license. Ngayon, kung hindi tayo naka-professional, medyo alanganin tayo matanggap niyan. So yun yung goal natin ngayong umaga. Kung hindi nyo alam kung paano pumunta sa San Juan LTO, i-guide ko kayo. So yung pakanan na yan, papunta yan ng Rizal or Taytay. Etong pakaliwa, ito yung papunta ng Manila. So dito tayo dadaan. So time check tayo 9:42. Nandito tayo ngayon sa EDSA Ortigas. Tatawirin lang natin to, tapos dire-diretso lang tayo. Papunta tayo ng LTO San Juan. May mga babatiin nga pala ako. Gawa ng YouTube channel ko ay naka-reach na ng 100 plus subscriber. At dahil yan sa mga tulong ng mga taong to, binabati ko nga pala yung Rizal ADB 150 Riders Club. Shoutout din kay Sir Billy. So salamat sa pagtulong mo sa YouTube channel ko. Makakuha ng suporta mula sa ating mga kapwa riders. Para sa mga riders sir, pag-iigihan pa natin yung pagmumotovlog. Okay, so kakalagpas lang natin ng Lasal Green Hills at papasok na tayo ng San Juan. Hindi ako sigurado kung sakop na ng San Juan yung Green Hills na yun. Not sure kasi dito pa lang yung arko ng San Juan eh. Ayan. So guys, sa mga hindi pala napapasyal dito or minsan lang mapasyal dito, or kung papasyal pa lang kayo dito sa San Juan, meron ditong dedicated lane para sa mga bike at scooter. Tapos meron ding dedicated lane para sa mga motor. So may dalawang dedicated lane dito. Ngayon, dahil takot tayo mahuli, dito tayo dadaan. Akita niyan, yan. Nandito tayo sa pinaka motorcycle lane. Tapos dito naman yung
bike lane sa kabila. Dito lang tayo, tabi lang tayo ng konti para maka-overtake yung mga kapwa riders natin. So ayan. Ngayon, hindi ko alam kung ini-implement nila to ng stricto o nilagay lang nila dyan. Pero tayo, susundin na lang natin gawa ng hindi naman tayo taga rito. Baka mahuli pa tayo. Kasi mapupunta ka lang dun sa kaliwang side, dun sa kabilang side na yun, kung mag-left turn ka or mag-U-turn ka. So sa atin, nandito tayo, dire-diretsuhin lang natin to para mapunta tayo ng anong lugar yun? Pinaglabanan, ayun. Pupunta kasi tayo ng Pinaglabanan eh. Ay, shoutout nga pala. Mag-shoutout ulit tayo. Makakalimutan ko na naman mag-shoutout. Yung mga tropa ko dyan sa Carnation Street, shoutout sa inyo guys. At maraming salamat sa suporta. Okay, shoutout kay Christian, shoutout din kay Tetet, shoutout din kay Macmac, shoutout din kay Maiko. Di ko na sasama yung mga apelyido nyo, di ko naman kilala yung mga apelyido nyo. Diba bago lang yung YouTube channel natin. Ang mga common supporters ko dito sa channel ko, actually mga bata, yung mga taga ron sa amin, taga street namin. Diba sa Pasig City, naka-red tayo ba tayo nag-go? Diba sa Pasig City may libreng mga tablet yung mga bata, elementary tsaka high school. So sila, sabi ko sa kanila, panoorin nila yung motovlog ko, tapos mag-subscribe sila para mapanood nila yung ginagawa ko. Kasi ayun, nakakatuwa dahil hinahanap-hanap nila lagi yung video ko. Sabi nila, "Kuya Jeff, wala pa bang bagong upload?" Natatawa ako kasi halos sila yung nanonood ng mga video ko. Overtake ka natin yan. Tapos okay, dito na tayo. Di ko alam kung anong lugar to eh. Yung dire-diretso na yan, papunta yan ng papunta yan ng Pinaglabanan. Etong lugar na to, hindi ko kabisado kasi to. Hindi ko alam kung anong lugar to. So mabalik tayo dun sa topic natin. Medyo ang dami ko nang dinaldal dun na nawala tayo sa topic natin ngayong araw. Dito sa San Juan pala. Dito sa San Juan, ito lang yung alam ko kasi na dito ako pumunta sa San Juan kasi dito lang yung alam ko na nag-i-issue ng professional. I mean yung nagta-transfer ng license from non-pro to professional. Dito lang yung alam kong malapit. Tapos yung iba hindi ko na alam. Dun sa Kapitolyo sa may Pasig City, hindi ko alam kung nagpa-process din sila doon. Pero ang alam ko kasi doon, puro renewal lang doon. Tsaka nag-i-issue din sila ng student permit. Yun lang yung pagkakaalam ko. Hindi na ako nag-inquire doon kung nagta-transfer sila ng license. So since dito rin kasi ako kumuha ng dito ako kumuha ng student, tapos dito rin ako nagpa-non-pro. So bumalik na lang ako dito. Last 2012 ako nakakuha ng non-professional driver's license eh. So after ilang years, 8 years. So after 8 years, ipapatransfer na natin to. Gawa ng mas mapapakinabangan natin yung ating lisensya as professional. Kasi marami tayong magagawa eh kapag naka-professional driver's license tayo. Hindi ko naman sinasabing wala tayong magagawa sa non-pro, kaya lang kung gagamitin natin sa mga delivery, kagaya ngayon sabi ko kanina, mga delivery or mga ride hailing app, kailangan natin ng professional. So sa mga bagong kukuha ng driver's license, so dadaan pa rin kayo sa proseso. I mean, kukuha pa rin kayo ng student permit. At after 1 month, kung 18 years old na kayo or legal age na kayo, pwede nyo na yan i-transfer ng non-professional after 1 month ha. So ayan yata yung minimum regulation nila. Ang kaibahan lang ngayon sa dati ay mas mapapamahal na kayo sa pagkuha ng lisensya. Gawa ng sa student permit pa lang, kailangan nyo na ng driving school certificate. At nandyan pa rin yung mga medical. Tapos PSA, yung birth certificate, tingin ko kasama pa rin yan. Tapos mga medical. So marami. Merong isang nag-document sa YouTube. Nakalimutan ko kung sino yun eh. Kaya hahanapin ko na lang. Dinocument niya yung mga expenses niya sa pagkuha niya ng student permit hanggang sa non-professional driver's license. So dinocument niya yung mga expenses niya. So nakakagulat dahil umaabot siya ng
11,000. So yun yung naging gastos niya sa pagkuha niya lang ng lisensya. Pero dati nung hindi pa ini-implement yung driving school certificate, makakakuha ka na mga less than 2,000, makakakuha ka na nung merong magandang epekto yung ganong proseso. Gawa ng may educate talaga yung may educate talaga yung mga drivers natin sa kalsada. Kasi dati ako personally dumaan ako sa tamang proseso ng pagkuha ng lisensya. Nag-exam ako, nagpasa ako ng drug test tsaka medical, yung sa eye test. Tapos ipinasa ko yung exam, hindi ako nagbayad para pumasa sa exam. So yun yung ginawa ko dati. Ngayon dagdag gastos na dahil dun sa driving school certificate. So yun. Okay guys, malapit na tayo dito sa LTO San Juan. Bababa lang tayo dito, tapos sa unahan ng konti nun, sa unahan ng Jollibee, pumunta tayo dito para mag-inquire lang muna. Hindi pa tayo magpo-proseso kasi wala pa tayong budget eh. Putya, umuulan po, napakamalas naman. So ayun guys, mag-inquire lang talaga tayo ngayon. So kung may dala kayong motor dito or sasakyan, ayan, ito guys yung LTO. Ayan, diyan tayo pupunta. Tapos kung nakamotor kayo, dito rin tayo magpa-park. Pasokin na lang natin. Hindi na tayo magpa-park. Pupunta lang tayo dun sa sa pinaka gate niya. Ayan. Ang flat rate dito guys, ayan ayan, dito yung parada ng motor. Ang flat rate dito ay 50 pesos. Ang flat rate dito ay 50 pesos. Kung magtatagal ka, pero natural magtatagal ka talaga dun sa loob ng LTO eh. So dyan ka, dito tayo paparada. Tapos dito yung exit. Ayan. Tapos pwede na tayo dito mag left turn siguro kasi galing naman tayo sa sa loob eh. Hindi naman tayo nag U-turn. Pasokin na natin to. Okay, thank you. So ayun, marami din kainan dito kung nagugutom kayo. Kasi nga ito yung pinaka sentro ng San Juan. So ayun, tingin tayo inform. May tatanong lang ako. Ano sir? Magpapaano kasi ako ng professional. Non-proof lang yung hawak nyo. Oo. Kung ano yung mga kailangan. Oo, yung mga Ang requirements. TIN number na lang sir, hindi na kailangan ng police clearance sa NBI. TIN number, medical, tapos yung xerox lang ng ID. Teka lang sir, sulat ko lang. Baka kung magpa-parking kasi ako dun, may bayad eh. 50. Bali, taga-LTO kayo sir? Hindi sir, nagpipicture lang kami sir, picture. Picture. Mga nagpapalakad, marami rin nagpapalakad. Magkano paano sa inyo? Sir, Magkano palakad sa inyo? 3.5 yun sir. 3.5? Oh, sure na yun sir. Kaya lang kahit wala na lang ng ang exam nun, tapos wala lang test drive yun. Bali tin lang sir. TIN number, Tin tapos medical. medical. Dito lang ang medical sir kapag ano. Magkano yung medical sir? 450 ngayon ang medical sir. 450? Oo. Doon naman kayo mag-aabot sa cashier eh. Oo. Tapos yung xerox lang ng ID. Xerox ng ID yung old na lisensya. Hindi sir, kung ano nga mga ID nyo ron. ID, okay. Tapos yung ID nyo lang. yung old license. Oo. May ano pa, exam pa yan 'di ba sir? Sir? Exam. Oo, kung magkano kayo, may exam pa yan. Oo, exam. Hindi na kailangan ng yung driving school. Hindi na sir, ano ba hawak nyo? Non-pro. Oo, hindi na kailangan. Hindi na kailangan kasi yung mga bago ngayon kailangan, yun 'di yung ba? mga bago, yun ang may kailangan sir. Talaga. Kawawa yung mga bago ngayon. Na yung mga pinapalakad na lang yun sa amin, mga student. Student. Pag magpapalakad sa inyo ng non-pro, Mga nagpapalakad ng mga student to non-pro to student. Ngayon, bawal lang ngayon yung student to pro. oo. Kailangan dumana dati pwede. Nung nakaraan lang in-implement ng dito sa amin. Okay. Nakaraan, pwede pa sila magpa-pro. Ngayon, wala na, puro non-pro na lang. Dadaan pa ng non-pro. Kaya lang, after 6 months yun, pwede na sila magpa-pro. Oo. Magkano kasi ako mag sa delivery sa Lalamog kailangan ng kailangan talaga po ngayon, sir. Oo. Ano pangalan niyo, sir? Lock, sir. Ano ba number ni sir? Lock. 09. I-miss ko lang ko kayo. Sige. 0927. 27. 373. 3. Pangalan niyo, sir? Jeffrey. Jeffrey. I-miss ko lang ito. Luke pangalan mo, no? Lock and okay. Ano?
May tawa ko nandun yung babae, nakantay ko na lang yung oras ng pasok niya eh. Oh, 3.5 sa'yo, no? Sir. Kasi sabi ko, paparada pa ako dun, magagastosan pa akong 50. Bahay, magkano lang muna, mag-inquire ka nga lang muna eh, di ba? Oh. Pwede ba akong makahingi ng form? Ay. Madali lang yung phone sir eh. Ha? Wala, madali lang naman yun sir eh. Madali lang yun. Sige sir, tatawagan kita pag Okay, sir. Pag wala akong panahon talaga, papaano ko na lang sa'yo. Isang araw lang yan sir eh, iwan yung gagawin dyan. Sige. Tip lang yun sir. Thank you sir ha. Sir. Jeffrey? Jeffrey po, Jeffrey. Ayun, walang yan. Yun ang nakuha ko dito. Bale, kailangan kung pupunta kayo dito guys, magpapa-professional kayo. Kung gusto nyo Pixter 3.5, hindi sigurado kung original license yung may bibigay sa inyo. Okay na guys, nakapagtanong na tayo. Grabe. Hindi pa rin pala nawawala yung picture sa LTO. Nakakalungkot isipin guys na sa panahon ngayon, laganap pa rin pala sila. Laganap pa rin pala yung mga pictures sa mga government agency kagaya ng LTO. Dito sa dito sa San Juan, nakit yung mga yon, yung mga nakatambay dun sa labas, mga nakabag. Guys, mga pictures yun. Nakakatawa na nakakalungkot kasi parang proud na proud pa sila sa ginagawa nila. Kasi dapat ngayon wala na yun eh. Kasi 'di ba? Meron na nga tayong driving school requirement para maisaayos yung mga driver natin or yung mga applicant natin. Kumbaga, matuto talaga sila sa mga rules and regulations sa kalsada. Ngayon, kung nandiyan pa rin yung mga pictures na yan, wala rin. Paano tayo magkakaroon ng mga quality rider, 'di ba? Kasi kung sa picture tayo lagi aasa. Kasi kung nandiyan pa rin yung mga yan, maraming matutoksong aplikante. Gawa ng bakit ka nga naman pupunta sa proseso? Meron namang picture, magbabayad ka lang naman ng ganito, magbabayad ka lang naman ng 3.5, diba? Bakit ka pa dadaan sa proseso kung may pambayad ka naman? Hindi ka na maaabala, diba? Ngayon ang tanong dyan, sino ba dapat ang nagko-control niyan? Sino ba dapat ang nagpapaalis sa mga picture dyan sa labas? Kasi ang dami nila sa totoo lang, ang dami nila dun sa labas, ang daming pictures, ang daming police, daming mga kawani ng LTO, nakikita nila, diba? Yun ang problema dyan. Biruin mo harap-harapan tumitirada yung mga pictures. Hindi talaga ako makapaniwala na Hindi talaga ako makapaniwala na nandyan pa rin sila So, sa mga bagong aplikante or sa mga kukuha pa lang ng driver's license, kung mapanood naman to, mamili na lang kayo sa dalawa. Kung gusto nyo maging part ng solution para ma-resolve yung traffic natin, or maging part kayo ng problema. Sa mga kukuha pa lang guys ng lisensya, dalawa lang ang pagpipilian nyo. Be a part of the solution or be a part of the problem. So, dalawa lang yon. Kung gusto nyo maging part kayo ng solution para maisaayos yung ating kalsada or yung ating traffic sa kalsada, dumaan kayo sa tamang proseso para alam nyo yung ginagawa nyo sa loob ng kalsada, diba? Para alam nyo yung ginagawa nyo sa kalsada kung nagmamaneho na kayo. Ngayon, kung gusto nyo namang maging part ng problema, doon na lang kayo sa picture. So, kasi isa sa mga nagkukos ng traffic jam sa kalsada ay yung mga uneducated na mga drivers saka mga rider. So marami yan. Hindi naman natin nila lahat. Saka hindi naman natin sinasabing majority, no. Konti lang naman yan. Kaya lang, ang konti, pag nakagawa ng problema yan, lalaki yung traffic. So, hindi naman natin sinasabi na majority ng mga drivers at riders ay dumaan sa picture, no? Kaya lang
may mga dumaan talaga. So kaya hindi nila alam yung tamang pag-uugali pag nandito na sila sa kalsada. Kagaya nito, di ba? Oh, nandito lang kami sa linya na to kasi ito yung dedicated na lane para sa mga motor at nandyan din yung dedicated lane para sa mga 4 wheels. So pag nawala na tong linya na to, pwede nang magsikalasan yung mga yan kasi kagaya naiipit kami dito sa isang linya na to, di ba? Oh. So at least tong mga to, at least tong mga kasama natin sa kalsada, eh, marunong sumunod, di ba? Oh, yan yung sinasabi ko. Yung iba kasi feeling cool sa kalsada, akala nila maganda yung pag lumalabag ka sa ito, simpleng regulasyon lang to, hindi pa ba natin to kayang sundin. Pauwi na tayo sa bahay. Yung resulta ng pag-inquire natin, sabi yung fixer na nakausap ko, ang kailangan nating i-provide na requirement kapag magpo-proseso na tayo ay yung unahan muna natin to. Maiipit tayo sa stoplight. So number 1, kailangan nating requirement ay yung form, application form. Number 2, yung TIN number daw. Sabi niya hindi na kailangan ng NBI etc. TIN number lang daw. Tapos yung lumang ID, old driver's license, tsaka isang valid na ID, Xerox, tsaka medical. Yung medical naman, doon na magpapa-medical sa doon na magpapa-medical doon sa mismong LTO. So guys, nandito pa rin tayo sa motorcycle lane ng San Juan. Huwag tayong alis dito kasi baka mahuli tayo. Ayun, wala nang motorcycle lane dito, pwede na tayo lumipat ng linya. Ang lamig dito, iba talaga pag mapuno yung kalsada no. Itong lugar na to sa kanan ko, ito yung Wakwak, Wakwak Golf Course yan. Diyan nagpupunta yung mga mayayaman, bikinimen. Diyan pumupunta yung mga class. Yan yung sport nila, golf. Tayo, nag-golf din naman tayo, kaya lang ibang golf naman yan. Yung golf. Inom. Golf. Nag-golf tayo ng Red Horse, Candiglet. Yun yung mga ginogolf natin. Kasi lang tayo poor guy, very poor. Ayun, dito na ulit tayo. Andito na ulit tayo sa EDSA Ortigas. Time check natin 10:12 ng umaga. Pabalik na tayo ng Floodway. Ay, medyo delikado yung pwesto natin. Nandito tayo sa gilid ng truck. So dalawa lang gagawin natin dyan. Uunahan natin yung truck or magpapalikod tayo sa truck. Teka, may tumatawag. Teka lang. Hello. Tumatawag yung ate ko. Tabi muna tayo dito sa sa kalsada. Saka medyo mahina yung data, hindi natin marinig. Pauwi ka na ba? Pauwi na ako. Bakit? Bye-bye, Bryden. Oy, nandito na tayo sa Ortigas exit. Nandito na tayo sa Ortigas extension, pababa. So kanina galing tayo doon sa City Savings. Doon sa may kanan, yung kumanan doon tayo galing. Shoutout nga pala sa girlfriend ko, si Cheryl Grace Losaria Pagulong. Salamat sa suporta ang binibigay mo dito sa YouTube channel ko. Salamat sa workforce na talagang kumakayod para makakuha kami ng suporta dito. At abangan nyo nga pala yung motovlog ko about dito sa ADB na to. Yung first impression ko nung una ko tong sinakyan, tapos yung habang ginagamit ko siya, kung ano yung mga magagandang bagay dito sa motor na to, tsaka yung mga pangit. Titingnan natin kung may mga pangit, baka ma-trigger yung mga kapwa natin kay ADB dyan. Pasensya na kayo guys. Abangan nyo yung motovlog na yun. Kasi sa mga gustong bumili ng ADB na to, sa mga gustong mag-avail tsaka kumuha kahit installment, baka ma-convince ko kayo or baka ma-discourage ko kayo. Abangan nyo kasi sobrang spoiler na lang, sobrang natutuwa ako sa motor na to. Pero syempre, wala naman taong perpekto. Syempre, wala ding motor na perpekto. Lahat yan merong disadvantage tsaka advantage.
So guys, abangan nyo yan. First impression ng ADB Motovlog. Tapos wala pa kasi tayong wala pa tayong long ride na nagagawa. Dahil siyempre meron din tayong mga ginagawa ang ibang bagay. Pero makakapag long ride din tayo. Nakakaantok na. Okay guys, bago pa ako mawala ng battery, bago pa ako maubusan ng battery, dito ko na tatapusin tong motovlog about sa pagkuha ng driver's license sa San Juan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Maraming salamat sa sumusuporta. At kung bago lang po kayo dito sa channel na to, please sana supportahan nyo po ako sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa channel ko, pag-like and share ng mga video na ina-upload ko. Guys, share nyo lang sa mga kaibigan nyo, tsaka sa mga groups na sinasalihan nyo. Malaking tulong na yun sa akin. At pangako ko sa inyo, pag-iigihan ko palalo yung pagmumotovlog ko. Pag-iigihan ko palalo yung mga content na nilalagay ko dito sa channel na to. Lubak. Pag-iigihan ko palalo yung mga content na ilalagay ko dito sa channel na to. At syempre, dito sa channel na to dapat meron tayong matututunan kahit papano. Ngayon guys, kung meron kayong natutunan sa motovlog ngayong araw, please paki-comment nyo. At kung may hindi maganda kayong napulot dito, at kung may hindi kayo maganda nakita dito sa motovlog na to, please paki-comment nyo rin para sa susunod hindi na natin gagawin. Tsaka baka habol ko na rin, baka hindi kasi maganda yung audio neto, baka hindi kasi maganda yung audio quality netong video na to. Guys, pa-comment na lang kung meron kayong recommended na magandang microphone para sa GoPro Hero 7. Dito ko na tatapusin tong motovlog na to. Ako si Jeff, nagpapaalala lagi, kapag hawak natin tong manibela, think wise, think safe, and always think moto. Peace out!